Ngayong taon na hindi magpapahuli ang ilan sa mga sikat na brand na motorsiklo na may mura at praktikal na presyo. Ang bagong modelong tatalakayin natin ngayon ay isang malakas, bago at modernong motorsiklo na siguradong magugustuhan mo. Lalo na ngayong bagong taon ay marami na namang transportasyon ang darating sa Pilipinas na inaasahan ng marami, kagaya na lamang ng tatalakayin natin ngayon, na isa raw sa magiging malakas na contender ng Yamaha Aerox at ng Honda Click 160. Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga kilalang nameplate pagdating sa mga 150cc pataas na scooter sa Pilipinas ay ang Yamaha Aerox, Honda PCX, Yamaha NMAX, Honda Click 160 at Honda ADV at iba pang mga motorcycle scooter sa iba't ibang mga brand na may mga ganitong klaseng specs and features kasamang malakas na performance. Pero ngayong taon ay inilabas na ang pinakabagong modelo na naman ng TVS motorcycle brand na talaga namang babago sa pananaw mo sa pagpili ng isang bagong motorsiklo sa taong ito. Ang TVS M-Torque 150 2026 model ay ang pinakabagong 150cc scooter mula sa TVS Motor Company na idinisenyo para sa mga rider na gusto ng performance, bagong technology at daily practicality sa iisang package. Ito ay tinatawag na isang hyper sports scooter dahil sa mataas nitong power output, aggressive na design at advanced tech features na bihira lang makikita sa isang scooter segment. Na kung pagmamasdan pa lang mga kaibigan, halatang may kakaiba na sa motor na ito sa disenyo pa lang. Pagdating sa exterior kasi na design nito, ang M-Torque 150 ay isa ring modernong scooter na may proportion na body at practicality. May new aggressive arrowhead stance at aerodynamic bends na may integrated winglets para sa mas dynamic na profile, kasama ang sporty dual tone graphics at mga LED lighting system sa front and rear nito. Pagdating sa engine performance, itong M-Torque 150 ay pinapagana ng 149.7 cubic centimeter na engine displacement na naka-single cylinder, 3-valve at air-cooled na cooling system at fuel supply system na injected. Kaya naman kaya nitong gumawa ng malakas na power output na 13.5 horsepower at 7,000 RPM at may maximum torque na 14.2 Nm sa kada 5,500 RPM. Na ikinabit sa isang CVT automatic transmission na may kabuuang bilis na umaabot ng 110 km/h. Ang kabuuang performance setup nito ay nagbibigay ng malakas at smooth na riding experience na sapat para sa urban traffic at highway cruising. Well, pagdating naman sa chassis at suspensions, pati na rin ang brakes nito, ang mga mechanical setup para sa comfort at safety riding condition nitong motor ay gumagamit ng mas modernong steel frame para mapanatili ang comfort, stability at magandang handling. Gumagamit ang makabagong scooter na ito ng frame type na underbone tubular steel na mas matibay at hindi kinakalawang. May front suspensions na naka-telescopic fork with hydraulic dampers at ang rear suspension na naka-coil spring with hydraulic dampers din para sa sapat na control ng maneuver kahit sa malulubak na kondisyon. Pagdating sa mga braking features, gumagamit ito ng front brake na ventilated disc type na klase at drum brake naman sa rear para sa smooth na pagpipreno. Ang gulong nito ay may sukat sa front na 100/80R12 at ang rear wheel size naman ay nasa 110/80R12 din na parehong mga naka-tubeless tiles at alloy wheels na mags. Ang setup na ito ay nagbibigay ng balancing stability at decent stopping power para sa city rides at moderate highway speed. Ngunit pagdating naman sa mga high-tech features at makabagong connectivity features, ang bagong scooter na ito ay nilagyan ng tinatawag na TVS Smart X Connect na isa sa mga standout na bagay na meron ng M-Torque 150. Dahil ang connected tech features na to ay bihira lang sa mga scooter na gaya nito, na kung saan nilagyan itong modelo ng hybrid full TFT digital display na may Bluetooth connectivity at smartwatch integration. At syempre ang high-tech dito ay may Alexa integration na voice command assistant at voice recognition itong kasama, na kung saan may mga control na mas mapapadali ng driver ang pagmamaneho na hindi inaalis ang kamay sa manubela na gumagamit lang ng voice control system. Nilagyan din ito ng turn-by-turn navigation at vehicle live tracking
May call at SMS alert at social media notification na malinaw na magpa-pop up sa TFT nito kung sakaling may tatawag o may magme-message sa'yo galing sa iyong cellphone. Mayroon din itong over-the-air updates para laging updated sa mga bagong features. At mamonitor mo rin sa TFT display panel nito ang last parking position kasama ang ride statistic at custom widgets na kung saan ang mga features na ito ay nagbibigay ng modernong connected ecosystem para sa rider na parang mini motorcycle computer at smartphone fusion sa display panel na mas informative na ngayon. Kaya naman siguradong tatalunin nito ang ilan sa mga Japanese motorcycle brand pagdating sa mga ganitong klaseng features. At syempre, pagdating naman sa mga makabago at advanced na safety features, ay hindi rin talaga magpapahuli itong TVS Ntorq 150 dahil bukod sa performance at makabagong technology, maraming practical na features itong Ntorq 150 kaya ng pagkakaroon nito ng single channel anti-lock braking system na nagpiprevent ng pagkaskid ng mga gulong nito na sinamahan pa ng traction control system na magagamit mo sa mga biglaang off-road kung maiidaan mo man sa madudulas na kalsada at biglaang pakurbada, na sinamahan pa ng emergency brake warning system at hazard lamp indicator para sa malinaw na visual sign sa mga biglaang paghinto sa gilid ng kalsada. Lahat ng mga ilaw nitong Ntorq ay naka-LED na klase gaya ng kakaibang headlights nito na naka-projector type LED na klase at may DRLs din ito na naka-LED na mas maliwanag pa sa gabi. LED rin ang mga turn signal light indicator at taillights nito. Mayroon din itong mga convenient features gaya ng USB port charging system, retractable bag hook, spacious front footboard para sa iba pang mga gamit at may smart navigation assist din ito. Keyless entry itong motor at may Ego Assist na isang smart ride suggestion. Meron din itong mga driving mode features na nagbibigay ng magandang performance sa kahit anong kondisyon ng kalsada, gaya ng street mode at race mode para sa iba't ibang riding preference. Ang TVS Ntorq 150 ay mayroon fuel tank capacity na 5.8 liters at kumukonsumo ng 40 to 50 km per liter depende sa ride style at kondisyon ng kalsada. Itong TVS Ntorq ay hindi lang ordinaryong scooter. Ito ay isang performance-oriented tech-rich base motorcycle na may connected mobility solution na perfect para sa mga urban riders at enthusiast na gusto ng blend ng power, style, tech at practicality. Mula sa acceleration, performance at ride modes hanggang sa Alexa voice support at turn-by-turn navigation. Ito ay nag-elevate ng scooter experience sa bagong level at new generation. Kaya naman magiging isa ito sa pinakamagandang pagpilian kung nais mong o magbabalak kang bumili ngayon ng isang bagong motorsiklo. Inilalabas pa lamang ito sa bansang India at sa iba pang bansa sa Asia na kung sakaling ilabas itong TVS Ntorq 150 sa Pilipinas ay magkakahalaga ang presyo nito ng 109,000 pesos. Taong 2024 nang sunod-sunod nang dumating ang mga bagong motorsiklo mula sa China na talaga namang kahanga-hanga dahil sa kanilang mga pambihirang katangian tulad ng mga advanced na safety features, makabagong connectivity function at modernong exterior design concept. Pero hindi daw dyan magpapahuli ang mga Japanese brand gaya ng Honda dahil ngayon taon ay opisyal nang inilabas ang pinakabagong upgrade ng Honda sa ADB 160 2026 model. Ang ADB mula nang inilabas sa Philippine market ay talaga namang nagustuhan na ng marami mula sa nakamamanghang estilo nito, pambirang performance at magandang features na patuloy pang umuusad sa pagiging praktikal at maaasahang motor, lalo pa ngayon na mas in-upgrade sa makabagong bersyon. Ang ilan sa mga bagong katangian nitong 2026 model ADV ay ang pagkakaroon ng 5-inch TFT meter panel gauge na may dagdag na makabagong connectivity features. Ngayon ay may kulay na at mas moderno na ang TFT display nito. Ang bagong connectivity features na ito ay tinatawag na Road Sync na inilagay rin ng brand sa ilang mga modelo gaya ng Honda PCX. Pwedeng i-connect ang mga smartphone via Bluetooth para sa turn-by-turn navigation na may kasama ring control sa mga music na kung saan makikita mo rin dito ang mga messages mula sa cellphone kasama ang call alerts.
gamit ang bagong multi-switch sa kaliwang handlebar nito. May bago rin itong USB Type-C charging socket sa loob ng glove box compartment. Samantalang ang exterior nito ay na-update din. Gaya ng parte ng leg shield na isang panel sa harap ng mga paa ay na-redesign din upang magkaroon ng mas matibay na proteksyon at mas rugged na itsura. May bago ring kulay at trim treatment sa variant ng Road Sync gaya ng glossy brown body at burnt titanium rims. Ang mas kumpletong feature sa safety ng bagong Honda EDV 160 ngayon ay isa ring advantage ng motor na ito ngayon. Na-retain pa rin sa bagong Honda EDV 160 ang Honda Selectable Torque Control o HSTC na isang traction control features na kadalasang mong mapapakinabangan lalo na sa mga off-road condition. Tumutulong ang features na ito para maiwasan ang pag-slip ng rear wheel at hindi basta-bastang sumemplang kahit sa madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan na rin itong bagong Honda EDV 160 ng Emergency Stop Signal o ESS na nakaka-alerto sa likod lalo na kapag biglaan ang pagpipreno. Nasinamahan pa rin ngayon ng idling stop system para sa fuel efficiency at naka-smart key system para sa keyless start at enhanced security. Ngunit pagdating naman sa performance, mas pinalakas daw ang bagong EDV 160 ngayon gamit ang 156.9 cubic centimeter engine displacement nito na may ESP Plus 4-valve liquid-cooled na kayang bumuo ng maximum torque na 14.7 Nm sa kada 6,500 RPM at kayang gumawa ng maximum power output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM. Mas pinababa rin daw ng kaunti ang seating height nito na 780mm at mas pinalaki rin ng kaunti ang underseat compartment storage space nito. Kasama na dyan ang ilan pang mga features na inilagay pa rin ng brand sa bagong Honda EDV 160 gaya ng built-in hazard lamp, passing light switch, anti-theft alarm at answer back key system na may kasama pang side stand kill switch. At syempre, hindi rin makukumpleto ang mas modernong safety features nitong bagong Honda EDV 160 kung mawawala ang anti-lock braking system na nakatutulong din suportahan ang mga biglaang pagpipreno nito. Isa sa mga nagustuhan dito ng marami ay kahit napakalaki nitong modelo, bukod sa powerful na features nito ay hindi mahihigitan ng ilang brand ang pagiging fuel efficiency ng Honda EDV 160. May fuel tank capacity ito na 8.1 liters at kumukonsumo ng 46 km per liter. Talaga naman ang Honda EDV ay mas kaakit-akit ang disenyo. Dalang pinahusay na aerodynamic, mas mataas na windscreen protector at naked handlebar na nagbibigay dito ng mas adventurous at rugged na disenyo. Isa rin sa mga pangunahing katangian ng modelong ito ang pagiging matibay at maaasahan. Salamat sa robust suspension system nito na kayang tiisin kahit ang mga biglaang daan sa mga malulubak o hindi pantay-pantay na kalsada. Bukod pa riyan, pinaganda rin ng Honda ang riding comfort sa pamamagitan ng mas ergonomikong riding position at mas stable na handling. Ang combination ng telescopic front fork suspensions nito at twin shock absorber sa likuran ay nagbibigay ng maayos na balance sa pagitan ng comfort at performance nito na kahit sa mahihirap na off-road condition ay napapanatili pa rin ang stable na pag-andar nito. Dagdag pa rito ang mataas na ground clearance size nitong modelo na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga rider na mahilig mag-explore sa labas ng syudad habang nananatiling praktikal para sa pang-araw-araw na biyahe sa mga syudad sa pagiging mas matipid naman na klase ng scooter na to. Pagdating sa dimension, ang EDV 160 may kabuang haba na 1,950mm at lapad na 763mm. Ang taas nito ay nasa 1,196mm at may wheelbase na 1,324mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 165mm at seating height na 780mm. Habang ang kabuuang bigat nito ay nasa 133 kg. At batay sa mga nakuwang datos, narito ang ilan sa tinatayang presyo at impormasyon tungkol sa pagdating ng Honda EDV 160 2026 model. Sa Indonesia pa lamang ito opisyal na inilalabas na may kabuuang presyo mula sa pinakamababa nito na 37,265 Indonesian rupees para sa CBS variant. Ang ABS variant nito ay nagkakahalaga ng 40,311,000 rupees
At ang road sync variant naman ito ay may 41,950,000 rupees na price tag sa Indonesian market. Na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay tinatayang aabot mula 155,000 pesos hanggang sa 166,900 pesos. TVS Apache RR310. Nag-aalok ang TVS Apache RR310 ng mga itsura ng hindi binabase sa aktual na performance nito. Para sa merkado ng Pilipinas, ang sports bike na ito ay ginawang available na may isang variant lang ng ABS. Ang pagpipresyo dito ay wala pang opisyal na inilalabas sa ngayon. At habang bago pa lamang sa merkado, ay nagpapakita na rin ang ilan sa mga katangian nito na siguradong magugustuhan ng kahit na sinong nagnanais nito. Ang Apache RR310 ay nilagyan ng maraming feature, kabilang isang pares ng 17 pulgadang gulong sa harap at likod. Mga naka-disc brake din ang parehong harap at likod na brake at isang unique vertical display na digital panel gauge. Kasamang notifikasyong ibinabahagi sa mga rider nito ang RPM mileage, speedometer, fuel gauge at ang orasan. Ang posturang parang big bike ang datingan ay aagaw din talaga sa pansin ng marami, kasama ang iba pang mga bahagi ng body nitong bike. Mula sa external na graphics, design at decals at sa kaaya-ayang kulay na kombinasyon. Hindi rin maisasantabi ang mga nagagandahang mga ilaw nito mula sa harap at likurang bahagi na parehong mga naka-LED type. Itong TVS Apache RR310 ay pinapagana ng malakas na makina na 312.2 cubic centimeter na displacement at may single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng maximum output na 34 horsepower at 9,700 RPM at 27.3 Nm ng torque naman sa kada 7,700 RPM. Ang Indian bike na ito ay nakagawa rin sa field ng bilis na humigit kumulang sa 170 km/h na top speed. Ginagawang mas malakas sa pamamagitan ng 6-speed na manual transmission, constant mesh at nakakabit sa Bosch electric fuel injection system. Kaya hindi lamang malakas ay matipid na rin. Ang pinaka nagdadala rin sa kabuang bahagi ng body mechanism ay ang steel treeless slip chassis frame nito. Dalawang matitibay na suspension sa front na inverted cartridge telescopic fork at swing arm center monoshock absorber para sa rear suspension. Para naman sa safety features, nagbibigay din kalakasan sa pagpipreno nitong motor ang gamit na 300mm at 4-piston na caliper sa front brake nito, habang 240mm single piston caliper naman sa rear brake. Ito ay parehong naka-ABS na rin, kaya asahan mo na ang ligtas na paggamit ng biglaang pagpipreno, lalo na sa mabilis nitong takbo. May kasama na rin itong assist and slippery clutch para mas mahusay ang pagbabank sa pakubadang kalsada upang maiwasan na rin ang pagkaskid ng mga gulong. May mga sukat ang gulong sa front na 110/70R17 at 150/60R70 naman ang rear nito, sa parehong naka-tubeless tires at alloy na rin. Itong modelo ay may 11 liters ang fuel tank capacity at kayang kumonsumo ng 25 to 30 km per liter. May bigat ito na 160 kg at may taas na kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height. Dito sa bansa ay walang opisyal na presyong lumalabas mula sa brand kung magkano nga ba ito. Pero kung gusto mo talagang malaman yan, agad na makipag-ugnayan sa mga dealer brand.